Batiin ninyo ang inyong ama, anak." Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa gitna ng masayang palakpakan. Huminto ang musika, natigilan ang mga panauhin. Para kay Maribel, huminto ang pag-ikot ng mundo. Kanina lang, ang bawat palakpak ay musika sa kanyang pandinig. Isang pagkilala sa 30 taon ng tapat na serbisyo ng kanyang asawa. Si Ramon. Hawak niya ang mikropono at ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki habang ibinabahagi niya sa lahat kung gaano siya pinagpala na maging asawa ng isang lalaking tulad nito. Ngayon, ang katahimikan ay nakakabingi. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin mula sa mga naguguluhang mukha ng mga bisita patungo sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pasukan ng Grand Ballroom, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila isinisigaw ang bawat kurba ng kanyang katawan. Sa kanyang mukha ay may isang mapanghamak na ngiti at sa tabi niya, hawak ang kamay, ay isang batang lalaki na hindi niya matantiya kung 6 o 7 taong gulang, nakatingin ng may pagtataka kay Ramon. Lorna? Ang pangalan ay kusang lumabas sa bibig ni Ramon, isang pabulong na puno ng gulat at takot. Ang ngiti na kanina lang ay abot tenga, habang pinapakinggan ang talumpati ni Maribel ay ganap ng naglaho. Napalitan iyon ng namumuong pawis sa kanyang noo. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isip. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip. Naglakad si Lorna papasok sa ballroom, puno ng kumpiyansa na para bang pag-aari niya ang lugar. Bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa puso ni Maribel. Huminto ito sa harap mismo ng entablado, ilang talampakan na lang ang layo sa kanila, at itinaas ang kanyang kilay. "Hindi mo ba kami ipapakilala sa mga bisita mo, Ramon?" Tanong nito. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat sa unang hilera. "O baka naman sa asawa mo. Mukhang hindi pa niya kami kilala." Nagsimula ang bulungan. Ang mga matang kanina'y puno ng paghanga. Para kay Maribel ay napalitan ng awa at usisero. "Ramon, anong ibig sabihin nito?" Nanginginig na tanong ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa asawa. Naghahanap ng sagot. Umaasa na sasabihin nitong isang masamang biro lang ang lahat. Pero hindi nagsalita si Ramon. Yumuko ito, umiiwas sa kanyang tingin. At sa sandaling iyon, alam na ni Maribel ang sagot. Ang katotohanan ay isang malaking alon na humampas at lumunod sa kanya. "Halika na, Maribel. Sa labas tayo mag-usap." Pilit na hinawakan ni Ramon ang kanyang braso. Marahas itong iwinaksi ni Maribel. "Huwag mo akong hawakan. Dito mo ipaliwanag. Sa harap nilang lahat." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Ramon. Sa halip, bumaling ito sa kapatid ni Maribel, si Melissa, na nakatayo malapit sa kanila. "Melissa, tulungan mo ako. Ilabas natin ang ate mo." Tumango si Melissa, ang kapatid niya, ang nag-iisa niyang kapatid. Lumapit si Melissa at hinawakan ang kabilang braso ni Maribel. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Walang pag-aalang-alang. "Ate, huwag ka nang gumawa ng eksena," mahinang sabi ni Melissa. Ngunit ang lamig sa boses nito ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Maribel. Hindi makapaniwala si Maribel. Ang kapatid niya, si Melissa. Alam niya, kinaladkad nila siya papalayo sa entablado, papalayo sa kahihiyan, at dinala sa hardin ng hotel. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, gumuho ang lahat. "Gaano katagal, Ramon?" tanong ni Maribel. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tumingin si Lorna kay Ramon na para bang nagbibigay ng permiso. Sa wakas, nagsalita si Ramon. "7 taon na, Maribel. At si Paulo, anak ko siya." 7 taon. 7 taon ng kasinungalingan.
7 taon ng pagtataksil na nagaganap sa kanyang likuran, napahagulgol si Maribel, isang tunog ng pusong dinudurog. Lumapit siya kay Melissa, humahanap ng kakampi. Melissa, alam mo ba ito? Sabihin mo sa akin hindi mo alam to, di ba? Tiningnan siya ni Melissa ng diretso sa mata. Walang emosyon, walang awa. Ate, tama na. Matagal mo na dapat itong tinanggap. Iyon na, ang huling saksak. At galing pa sa sarili niyang kapatid. Wala kang karapatan dito. Sigaw ni Lorna na ngayon ay ganap nang naghahari-harian. Ako ang pamilya niya. Kami ng anak ko. Kaya umalis ka na. Ito ang bahay ko. Isinigaw ni Maribel pabalik kahit alam niyang wala ng saysay. Hindi na ngayon. Malamig na tugon ni Ramon. Tumawag ito ng 2 security guard na kanina pa pala nag-aabang sa gilid. Ilabas ninyo siya at ibigay ang mga gamit niya. Walang nagawa si Maribel. 2 malaking lalaki ang humawak sa kanyang mga braso. Nagpumiglas siya. Sumigaw. Ngunit walang nakarinig. O marahil, walang gustong makinig. Kinaladkad siya palabas ng sarili niyang pamamahay sa gitna ng gabing dapat sana'y gabi ng kanilang tagumpay. Sa labas ng malaking gate, walang awang ibinagsak sa semento ang kanyang maleta. Bumukas ito at kumalat ang laman ng kanyang mga damit. Mga damit na isinuot niya sa masasayang araw nila ni Ramon. Nagsara ang gate. Naiwan siya niyang mag-isa sa dilim. At kasabay ng pagsara ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Nabasa ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay mas mainit kaysa sa tubig ulan. Napaluhod siya sa basang kalsada, sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit, at sumigaw. Isang sigaw ng sakit, ng galit, ng pagkasira. Wala na. Wala nang natira sa kanya. Ilang sandali siyang nanatili doon, nanginginig sa ginaw at sa tindi ng sakit. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang matatawagan. Nang bigla, isang pares ng nagliliwanag na headlight ang tumapat sa kanya. Isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger side. Mula sa loob, isang lalaking nakasuot ng pormal na damit ang sumilip. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit hindi niya agad maalala kung saan niya nakita. Isang boses, kalmado at puno ng pag-aalala, ang bumasag sa katahimikan. Maribel, anong nangyari sa'yo? Hindi agad na proseso ng isip ni Maribel ang tanong. Ang tanging alam niya ay malamig, basa, at wasak ang kanyang pakiramdam. Tumingala siya. Sinubukang ituon ang kanyang paningin sa mukha ng lalaki. Pamilyar ito, isang anino mula sa nakaraan na hindi niya matukoy. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Maribel, ako to, si Dante. Dante. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Si Dante, ang tahimik niyang kaklase noong high school. Ang laging nasa isang sulok, nagbabasa ng libro. Ang lalaking minsang nag-abot sa kanya ng panyo nang umiyak siya dahil sa mababang grado sa math. Lumabas ito ng kotse, hindi inalintana ang malakas na ulan. May bitbit itong payong na agad iwinagayway sa ibabaw niya. Halika na! Mahinahon niyang sabi na para bang ang pagkakita sa isang basang-basang babae na nakaluhod sa gitna ng kalsada ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Hindi ka pwedeng manatili dito. Wala siyang lakas para tumutol. Tinulungan siya ni Dante na tumayo. Inalalayan siya nito papasok sa kotse at maingat na isinara ang pinto. Binalikan nito ang kanyang mga gamit na nagkalat, inilagay ang lahat sa loob ng nasirang maleta at ipinasok sa likuran ng sasakyan. Nang makapasok na si Dante sa driver's seat, agad niyang binuksan ang heater. Ang mainit na hangin na dumampi sa balat ni Maribel ay nagpagising sa kanya mula sa pagkamanhid. Doon, sa loob ng sasakyan, nagsimula siyang manginig. Hindi lang dahil sa ginaw,
kundi dahil sa pagdagsa ng lahat ng sakit at kahihiyan. Walang nagsalita habang nasa biyahe. Tanging ang tunog lang ng wiper at ng humihinang ulan sa labas ang maririnig. Nakatingin lang si Maribel sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Huminto sila sa harap ng isang modernong condominium building. "Dito muna tayo sa unit ko," sabi ni Dante. "Ligtas ka dito." Ang apartment ni Dante ay malinis at simple. Kakaunti ang gamit. Walang bakas ng karangyaan na kanyang kinasanayan, ngunit meron itong isang bagay na wala na sa mansyon nila ni Ramon: katahimikan. Iniabot sa kanya ni Dante ang isang makapal na tuwalya at isang malinis na t-shirt at pajama pants. "Magpalit ka muna. Baka magkasakit ka." Sinunod niya ito nang walang imik. Paglabas niya mula sa banyo, naamoy niya ang aroma ng mainit na tsa. Inabutan siya ni Dante ng isang tasa. Naupo siya sa sofa, niyakap ang tasa para maramdaman ang init nito. "Gusto mo bang magkwento?" Mahinang tanong ni Dante. Naupo sa silyang nasa tapat niya, nagbibigay ng sapat na espasyo, at doon nagsimulang bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang talumpati, ang pagdating ni Lorna, ang batang si Paulo, ang pag-amin ni Ramon, ang panalamig sa mga mata ni Melissa. Ang bawat salita ay may kasamang patak ng luha, isang pagsasalarawan ng kanyang nadudurog na puso. 7 taon, Dante. 7 taon niya akong niloloko," umiiyak niyang sabi. "At ang kapatid ko, alam niya." Tinulungan niya si Ramon. Hindi nagsalita si Dante. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Puno ng isang uri ng pag-unawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi ito katahimikan na nakakailang, kundi isang katahimikan na nagbibigay puwang sa kanyang pighati. "Maribel," basag ni Dante sa katahimikan. "Hindi ko kayang alisin ang sakit na nararamdaman mo, pero kaya kitang tulungang lumaban." Napakunot ang noo ni Maribel. "Lumaban? Paano? Wala na sa akin ang lahat, Dante. Itinapon na nila ako na parang basura." "Hindi yan totoo," mariing sabi ni Dante. "May karapatan ka pa rin. Bilang asawa niya, may kahati ka sa lahat ng yaman na naipundar ninyo." Tumingin ito sa kanya ng diretso. "Abogado ako, Maribel." Natigilan si Maribel. "Abogado? Maaari nating kasuhan si Ramon ng concubinage. Maaari nating habulin ang lahat ng ari-arian na dapat ay sayo." Paliwanag ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Sa isang iglap, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay, ngunit agad din itong namatay. Umiling siya. "Nakakaya, Dante. Ayoko nang makita pa sila. Gusto ko na lang magtago," mahina niyang sabi. Ang isipin na haharapin niya ulit sila sa isang korte na ipagsisigawan sa buong mundo ang kanyang kabiguan bilang isang asawa. Hindi niya kaya. Isa siyang talunan. Iyon ang tingin sa kanya ng lahat. Naalala niya ang mapanghamak na ngiti ni Lorna at ang malamig na mga mata ni Melissa. Naalala niya kung paano siya kinaladkad palabas ng sarili niyang bahay. Bigla, isang mainit na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, galit. Tumayo siya at lumapit sa salamin na nakasabit sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng namumugto ang mga mata, magulo ang buhok, at nakasuot ng damit na hindi kanya. Ito na ba siya ngayon? Isang kaawa-awang biktima? Hindi. Hindi siya papayag. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang baba. Humarap siya kay Dante at sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang mundo niya, isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang mga mata. "Sige, Dante, lalaban ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Isang nasangiti ng paghanga at ginhawa. Tumango ito.
Magaling! Bukas, sisimulan natin. Magpahinga ka na muna. Naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang gaan. Mayroon na siyang gagawin. Mayroon na siyang layunin. Hindi pa tapos ang lahat. Habang inihahanda ni Dante ang guest room para sa kanya, biglang tumunog ang cellphone nito. Sinagot niya ito. Hello? Yes, this is Attorney Sandoval. Nakinig si Dante sa kabilang linya. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kaninang nangiti ay napalitan ng pag-aalala. Napakunot ang kanyang noo. Ano? Sigurado ka ba dyan? Tanong niya sa kausap. Okay, sige. Salamat sa impormasyon. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Maribel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Maribel, simula niya. May problema tayo. Ano yon? Kinakabahang tanong ni Maribel. Tumawag ang assistant ko. Sinubukan niyang i-check ang mga assets mo online. Huminga ng malalim si Dante bago nagpatuloy. Sir, na-freeze po lahat ng bank accounts ni Ma'am Maribel. Si Sir Ramon ang nag-utos. Madaling araw pa lang ay nasa opisina na si Dante. Ang tasa ng kape sa kanyang tabi ay nalalamig na. Hindi pa rin nagagalaw. Sa kanyang harapan, nakakalat ang mga dokumento. Bank statements, land titles, business permits, isang gubat ng papel na kumakatawan sa 30 taon ng pagsasama ni na Maribel at Ramon. Ang utos ni Ramon na i-freeze ang mga account ni Maribel ay hindi lang isang simpleng ganti. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At habang mas sinisiyasat ni Dante ang mga papeles, mas natutuklasan niyang matagal nang inihanda ni Ramon ang laban na ito. Ang galing ng pagkakatago, bulong ni Dante sa sarili. Ang mga ari-arian ay nakapangalan sa mga korporasyon na hindi direktang nakakonekta kay Ramon. Ang pera ay dumadaloy sa mga investment na mahirap i-trace. Bawat transaksyon ay malinis, legal sa papel. Si Ramon ay hindi lang isang taksil na asawa. Isa siyang tusong kalaban. Itinayo niya ang mga haligi ng kanyang kasinungalingan sa loob ng maraming taon. At ngayon, ang mga haliging iyon ang nagbabagsakan kay Maribel. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng guest room. Lumabas si Maribel, balot sa kumot na ibinigay niya. Ang pamumugto sa kanyang mga mata ay bahagyang nabawasan, ngunit ang lungkot ay mas malalim na nakaukit sa kanyang mukha. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Maribel. May tinatapos lang, sagot ni Dante. Itinabi ang mga papeles. Gusto mo ng kape? Tumango lang si Maribel at naupo sa sofa, hawak ang kanyang cellphone. Habang nagtitimpla ng kape si Dante, narinig niya ang isang mahinang hikbi. Paglingon niya, nakita niyang nakatitig si Maribel sa screen ng telepono. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dinala ni Dante ang kape sa kanya at maingat na naupo sa tabi nito. Anong problema? Hindi ito sumagot. Ipinakita na lang nito sa kanya ang screen. Isang Facebook post galing kay Melissa. Isang litrato ng masayang pamilya, si Ramon, isang nakangiting si Lorna, at ang batang si Paulo na nakakandong sa ama. Kuha ito kamakailan lang, base sa suot nilang damit. At ang caption sa ilalim, ang tunay na pamilya ay doon kung saan may pagmamahal at kasiyahan. Blessed and happy. Isang kumuyom na galit ang naramdaman ni Dante. Hindi ito para kay Ramon o kay Lorna. Para ito kay Melissa. Ang kapatid. Ang taong dapat sana'y karamay ni Maribel ngayon. Huwag mo na silang tingnan. Sabi ni Dante, kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Maribel. Sinadya nila yan para saktan ka. Nagtagumpay sila. Mahinang sagot ni Maribel. Alam ni Dante na hindi sapat ang mga papeles. Kailangan niya ng impormasyon mula sa loob. Kailangan niya ng isang taong makakapagpatunay sa lawak ng panloloko ni Ramon. Kinabukasan, nakipagkita siya sa isang luma niyang kaibigan, si Marco, isang bank manager sa bangkong pinaglalagakan ng halos lahat ng pera ng kumpanya ni Ramon. Dante, delikado tong hinihiling mo sa akin, sabi ni Marco
Habang nakaupo sila sa isang tahimik na kapihan, maaring matanggal ako sa trabaho. Marco, kailangan ko lang ng panimula. Pakiusap ni Dante. Isang pangalan, isang account number. Kahit ano na pwedeng mag-ugnay kay Ramon sa mga hidden assets niya. Nag-aalangan si Marco, ngunit sa huli ay bumigay din. Kumuha ito ng tissue at nagsulat ng isang pangalan. LNP Holdings. Basa ni Dante. Ano ito? Isang shell corporation. Diyan napupunta ang malalaking halaga galing sa kumpanya ni Ramon nitong mga nakaraang taon. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod niyan. Sabi ni Marco. Dante, mag-ingat ka. Malaking tao ang binabangga mo. LNP Holdings, Lorna and Paulo. Napakalinaw. Ngunit kailangan pa rin niya ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na mag-uugnay sa magkapatid sa sabwatan. Nagpasya siyang kumuha ng isang private investigator para alamin ang lahat tungkol kay Melissa. Hindi nagtagal. Nakatanggap siya ng tawag. Attorney Sandoval, sabi ng investigador sa kabilang linya. May nakuha akong recording, sir. Galing sa isang dating driver ni Ramon. Itinago niya raw for insurance. Agad na ipinadala ng investigador ang audio file. Sa loob ng kanyang opisina, isinaksak ni Dante ang earphones at pinakinggan ito. Ang boses ni Melissa, malinaw na malinaw. Ramon, kailangan nating siguraduhin na walang makukuha si ate, kahit isang kusing. Kung kailangang ilipat pa natin ang pera sa ibang bansa, gawin natin. Sinundan ito ng boses ni Ramon. Huwag kang mag-alala, Melissa. Matagal ko nang inayos ang lahat. Kapag nag-retire ako, si Lorna na ang bahala sa lahat. At syempre, hindi kita pababayaan. Napapikit si Dante at napakuyom ng kamao. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ang patunay ng direktang sabwatan. Isang maliit na tagumpay. Tumayo siya. Handa nang ibalita kay Maribel na mayroon na silang panlaban na hindi na sila basta-basta matatalo. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng kanyang silid, bumukas ng malakas ang pinto. Ang kanyang assistant, si Anya, ay humahangos at namumutla. Sir, sabi nito, hirap huminga. May masama pong balita. Napahinto si Dante. Ano yon, Anya? Sir, may masama pong balita. Si Ramon, na-aksidente po siya. Kritikal. Ang biyahe papuntang ospital ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi alam ni Maribel kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang mag-alala para sa lalaking sumira sa kanyang buhay? Dapat ba siyang matuwa sa sinapit nito? Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking pagkalito. Pagdating nila sa emergency room, ang eksena ay magulo. Nakita niya si Lorna na humahagulgol sa isang sulok habang si Melissa naman ay pabalik-balik sa paglalakad. Kinakagat ang kanyang mga kuko. Nang makita siya ni Lorna, agad itong napatayo. Ang mga mata nito ay namumula sa galit, hindi sa pag-iyak. Anong ginagawa mo dito? Sigaw nito. Agad na lumapit at dinuro-duro si Maribel. Para makita ang resulta ng ginawa mo? Para matuwa na nag-aagaw buhay siya? Wala akong kasalanan dito, Lorna. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Maribel, kahit pa ang puso niya ay kumakabog sa nerbiyos. Sinungaling, simula nang guluhin mo kami, simula nang idemanda mo siya, hindi na siya matahimik. Ikaw ang stress na pumatay sa kanya. Kasalanan mo to. Patuloy na paninisi ni Lorna. Lumapit si Melissa at pumagitna. Tama na yan, Lorna. Ate, umuwi ka na lang muna. Hindi ito ang tamang lugar para sa'yo. Ang paraan ng pagsabi ni Melissa ay tila nagmamalasakit. Ngunit alam ni Maribel ang tunay na kahulugan sa likod nito. Wala kang lugar dito. Hindi siya umalis. Tumayo lang siya sa isang gilid sa tabi ni Dante, isang tahimik na manonood sa trahedyang siya mismo ang biktima. Mula sa salamin ng pinto ng ICU, nakita niya si Ramon, nakakabit sa iba't ibang uri ng makina. Ang muka ay halos hindi na makilala.
dahil sa mga pasa at sugat. Ang lalaking dati napakatikas at makapangyarihan ay isa na lang katawang walang kalaban-laban. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Maribel. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang pakiramdam ng pagkatulala. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, isang doktor ang lumabas mula sa ICU. Agad siyang sinalubong ni Lorna at Melissa. "Doc, kumusta na po siya?" Umiling ang doktor. Ang mukha ay puno ng pagod at pakikiramay. "I'm sorry, we did everything we could. He's gone." Ang mga salita ay parang isang malayong ugong sa pandinig ni Maribel. Patay na si Ramon. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking nagwasak sa kanya. Wala na. Nagsimulang mag-iskandalo si Lorna, ngunit hindi ito pinansin ni Maribel. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak na kawalan. Hindi kawalan dahil namatay si Ramon, kundi kawalan dahil namatay ito nang hindi man lang humihingi ng tawad. Namatay ito na dala ang lahat ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Ang burol, ang libing. Pinanood lang niya ang lahat mula sa malayo. Isang linggo pagkatapos mailibing si Ramon, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang abogadong nagpakilalang kumakatawan kay Ramon. Mayroon daw last will and testament na kailangang basahin. Sa loob ng isang malamig at malaking conference room, muling nagharap ang tatlo. Si Maribel, kasama si Dante, at sa kabilang panig ng lamesa, sina Lorna at Melissa. Kapwa nakasuot ng itim, ngunit may bahid ng pagtatagumpay sa kanilang mga mukha. Nagsimulang magbasa ang abogado ni Lorna. Mga legal na salita na hindi maintindihan ni Maribel. Ngunit ang huling bahagi ay malinaw. Napakalinaw. At sa aking pagpanaw, basa ng abogado, ipinamamana ko ang lahat ng aking ari-arian, pera, bahay, kumpanya, at lahat ng investment sa aking kinakasama, si Lorna de Jesus, at sa aming anak na si Paulo de Jesus. Para sa aking asawa, si Maribel Sandoval, wala akong iniiwan na kahit ano. Huminto ang paghinga ni Maribel. Ito na, ang huling sampal, ang huling pagyurak sa kanyang pagkatao. Kahit sa kamatayan, tiniyak ni Ramon na talunan siya. Tiningnan niya si Lorna. Isang mapanuyang mamungiti ang gumuhit sa mga labi nito. Si Melissa naman ay nakayuko, ngunit alam ni Maribel na nagpipigil lang ito ng tuwa. Natalo na siya. Tapos na ang laban. Tumayo si Maribel nanginginig. Kailangan niyang makaalis doon. Hindi na niya kaya. "Maribel, sandali." Pigil ni Dante. Nakita niyang tinititigang mabuti ni Dante ang kopya ng dokumento. May bahagyang pagkunot sa noo nito habang pinagmamasdan ang pirma ni Ramon sa dulo. Ngunit hindi na ito pinansin ni Maribel. Mabilis siyang naglakad palabas ng silid, palabas ng gusali, palabas sa isa na namang bangungot. Naramdaman niya ang paghawak ni Dante sa kanyang braso nang makalabas sila. "Maribel." "Tapos na, Dante," sabi niya. Ang boses ay basag at walang buhay. Wala na. Panalo na sila. Nagsimulang umambon. Tila ba ang langit ay laging handang umiyak para sa kanya. Yumuko siya. Hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Hinayaang lamunin siya ng kahihihiyan at pagkatalo. "Huwag kang susuko, Maribel." Ang boses ni Dante ay mahinahon, ngunit may bigat. "May mali dito. Pakiramdam ko, hindi lang ito simpleng aksidente." Hindi maalis sa isip ni Dante ang huling pag-uusap nila ni Maribel sa labas ng gusali. Ang ambon, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, ang mga salitang panalo na sila. Para kay Maribel, tapos na ang lahat. Ngunit para kay Dante, ngayon pa lang magsisimula. Sa kanyang opisina, hawak niya ang photocopy ng huling habilin ni Ramon. Paulit-ulit niyang tinititigan ang pirma sa dulo. Bilang isang abogado, libo-libong pirma na ang dumaan sa kanyang mga mata. At mayroong kakaiba sa pirma na ito.
Isang bahagyang panginginig sa dulo ng linya, isang diin na hindi karaniwan. Maaring dala lang ito ng karamdaman, pero maari ring may mali talaga. Bulong niya sa sarili. Ang tiyempo ng aksidente ay masyadong perpekto para kay Lorna, masyadong maginhawa. Kinabukasan, ang una niyang pinuntahan ay ang police impound lot kung nasaan ang sasakyan ni Ramon. Ang dating mamahaling sedan ay isa na lang bunton ng yupi-yuping bakal at basag na salamin. Ang tindi ng pinsala ay nagpapatunay sa bilis ng takbo nito bago bumangga. Wala kaming nakitang foul play, attorney. Sabi ng imbestigador na kasama niya, isang matabang pulis na tila pagod na sa kaso. Malinaw na overspeeding. Marahil ay may iniisip ang driver na walan ng kontrol. Nasuri niyo ba ang preno? Tanong ni Dante habang maingat na sinusuri ang gulong sa unahan. Standard procedure. Walang problema sa preno. Sagot ng pulis. Halatang gusto nang tapusin ang usapan. Hindi kumbinsido si Dante. Isang taong kasing metikuloso ni Ramon na mawawalan ng kontrol sa sasakyan. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit wala siyang ebidensya, tanging kutob. Umalis siya sa impound lot, nadala ang parehong pagdududa. Gabi na nang makabalik siya sa kanyang opisina. Nakita niya si Maribel na mahimbing na natutulog sa sofa. Ang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kinumutan niya ito ng marahan. Habang pinagmamasdan niya ito, isang panibagong determinasyon ang bumuhay sa kanyang pagod na katawan. Gagawin niya ang lahat para mahanap ang katotohanan. Para kay Maribel, naupo siya sa kanyang desk at binuksan ang kanyang laptop. Habang isa-isa niyang sinasagot ang mga email, isang mensahe ang nakaagaw ng kanyang pansin. Galing ito sa isang email address na binubuo ng mga numero at letra na walang kahulugan, walang subject, walang laman, maliban sa isang naka-attach na larawan. Dahil sa pag-iingat, sinigurado muna niyang ligtas itong buksan. Nag-aalangan, i-download niya ang file. Isang litrato, medyo malabo, tila kuha mula sa malayo gamit ang isang cellphone. Ngunit malinaw pa rin ang nasa larawan. Ang kotse ni Ramon nakaparada sa parking lot ng kanyang opisina. At sa tabi nito, may isang lalaking nakayuko, tila may kinakalikot malapit sa gulong sa unahan. Ang mukha ng lalaki ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang suot na damit, isang maruming overalls ng mekaniko, ay malinaw. Ang petsa at oras na nakaimprinta sa ibaba ng litrato ay ang mismong araw ng aksidente. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dante. Ito na. Hindi ito guni-guni. Mayroon ngang mali. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mayroon siyang kilalang private investigator, si Mang Ben, isang retiradong pulis na mas mahusay pa sa maraming aktibong investigador. Tinawagan niya ito. Mang Ben, may ipapahanap ako sa'yo, sabi ni Dante. At agad na ipinadala ang litrato sa email nito. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking to. Bawat detalye ng buhay niya. Utang, kaaway, lahat. Masusunod, attorney, sagot ni Mang Ben. Hindi mapakali si Dante. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang opisina. Ang litratong yun ang susi. Makalipas ang ilang oras, halos hating gabi na. Tumunog ang kanyang telepono, si Mang Ben. Attorney, sabi ng boses sa kabilang linya. May balita na ako. Sino siya? Hindi makapaghintay na tanong ni Dante. Dante, nahanap ko na ang lalaki sa litrato. Isang mekaniko. Ang pangalan niya ay Rody. Pero ang mas nakakagulat, may malaki siyang utang sa kasino at kababayad lang niya ng buo kahapon. Habang si Dante ay abala sa paghahanap ng mga anino mula sa nakaraan, si Maribel naman ay pakiramdam niya'y nabubuhay sa loob ng isang bula. Ang mga araw ay lumilipas nang hindi niya namamalayan. Ang legal na laban, ang imbestigasyon, lahat ng yon ay parang ingay na lang sa malayo. Ang mundo ni Dante ay mundo ng mga ebidensya at batas.
Ang mundo niya, sa ngayon, ay isang malaking kawalan. Isang hapon, para makatakas sa apat na sulok ng apartment ni Dante, nagpasya siyang maglakad-lakad sa isang mall. Para siyang isang multo sa gitna ng maraming tao, naglalakad ng walang patutunguhan. Pinagmamasdan niya ang mga masayang pamilya, mga magkasintahang magkahawak kamay, mga batang tumatawa. Bawat eksena ay isang paalala ng buhay na ipinagkait sa kanya. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing, umalis na lang. Bakit pa niya sinasaktan ang sarili? Ngunit bago pa man siya makatalikod, isang pamilyar na boses ang pumunit sa ingay ng mall. Isang boses na matalas at walang pasensya. Sinabi ko na sayong, huwag kang malikot, di ba? Tingnan mo ang nangyari. Napalingon si Maribel. Doon, malapit sa isang ice cream parlor, nakita niya si Lorna. Nakasuot ito ng damit na may malalaking tatak. Ang mga daliri ay puno ng mga singsing na kumikinang. At sa harap nito, nakayuko ang batang si Paulo. Umiiyak. Sa sahig, isang natunaw naman siya ng tsokolateng ice cream. Marahas na hinila ni Lorna ang braso ng bata. Tumahan ka nga dyan. Ang arte-arte mo. Halika na. Walang sino man ang lumalapit. Ang mga tao ay nagbubulungan lang, umiiwas sa eksena. Isang bagay sa loob ni Maribel ang nag-init. Ang awa para sa bata ay mas malakas kaysa sa galit niya para sa ina nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Naglakad siya papunta sa ice cream parlor, bumili ng isang bagong apa ng tsokolateng ice cream at dahan-dahang lumapit sa mag-ina. Huminto si Lorna sa paghila kay Paulo nang makita siya. Anong kailangan mo? Mataray na tanong ni Lorna. Hindi pinansin ni Maribel si Lorna. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata ni Paulo. Ang bata ay humihikbi pa rin. Ang mga mata ay puno ng takot. Heto, mahinahon na sabi ni Maribel, inaabot ang ice cream para sa'yo. Nag-aalangang tumingin si Paulo sa kanyang ina na para bang humihingi ng permiso. Masamang tinitigan ni Lorna si Maribel, ngunit sa huli ay binitiwan din ang braso ng anak. Dahan-dahang kinuha ni Paulo ang ice cream. Salamat po, pabulong niyang sabi. Walang anuman, nakangiting sagot ni Maribel. May kung anong kirot sa puso niya habang pinagmamasdan ang mukha ng bata. Kamukhang kamukha ito ni Ramon noong bata pa ito, base sa mga lumang litrato. Tita, biglang tanong ng bata. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Kayo po ba ang unang asawa ni Daddy? Natigilan si Maribel. Ang tanong ay simple, ngunit tumama ito sa kanya ng napakalakas. Tumango siya. Oo, ako nga. Sabi po kasi ni Mami, masama daw po kayo. Sabi ulit ng bata, habang dinidilaan ng ice cream. Bago pa man makasagot si Maribel, muling sumabat si Lorna. Hinila nito si Paulo palayo sa kanya. Paulo, halika na. At ikaw? Bumaling ito kay Maribel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Layuan mo ang anak ko, Maribel. Huwag mong lagyan ng laso ng isip niya. Nakuha ko na ang gusto ko, kaya tumigil ka na sa pagpapapansin. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Hila-hila ang bata, na pilit na lumilingon sa kanya. Naiwan si Maribel na nakatayo doon, hindi makagalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit na naramdaman niya ay hindi para sa sarili niya. Para ito sa batang iyon. Isang batang walang kasalanan na naiipit sa gulo ng mga matatanda. Gabi na nang makauwi siya, tahimik niyang inihanda ang hapunan para sa kanilang dalawa ni Dante. Habang kumakain, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. Mga salitang simple, ngunit puno ng kahulugan. Tulungan niyo po ako. Alam niya. Kahit hindi niya nakita, kahit hindi niya narinig, alam niyang galing ito sa bata. Naalala niya ang saglit na pagkakataon sa mall kanina, nang habang kausap niya si Paulo, palihim niyang isinulat
sa isang tissue ang numero ni Dante at sinabing, kung kailangan mo ng kausap, ito ang numero ng tita mo. Hindi niya akalaing gagamitin niya ito at hindi niya akalaing ganito kabilis. Ang mga gabi ni Melissa ay hindi na payapa. Sa kanyang pagtulog, binabalikan siya ng mga multo, ngunit hindi si Ramon ang kanyang nakikita. Sa kanyang panaginip, lagi niyang nakikita ang kanyang ate, si Maribel, nakatayo sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa, nakatingin sa kanya. Hindi ito galit, mas malala pa roon. Ang mga mata nito ay puno ng walang katapusang lungkot. At paulit-ulit lang nitong ibinubulong ang kanyang pangalan na para bang isang tanong na hindi masagot. Melissa, Melissa. Nagising si Melissa na humahangos, ang dibdib ay kumakabog at ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Bumangon siya at uminom ng tubig. Mula sa kanyang silid, dinig na dinig niya ang malakas na tawa ni Lorna mula sa sala. Sumilip siya. Doon, nakita niya si Lorna. Kausap ang isang kaibigan sa cellphone. Ipinagyayabang nito ang isang bagong kwintas na diamante na kumikinang sa leeg nito. Oo, girl. Regalo ko sa sarili ko. Deserve ko naman, di ba? After all the stress. Malakas na sabi ni Lorna, kasunod ng isa pang halakhak. Isang matinding pagkasuklam ang naramdaman ni Melissa. Stress? Anong alam ni Lorna sa stress? Siya ang nagpapakasasa sa lahat ng pera, habang si Melissa ang binabagabag ng kanyang konsensya gabi-gabi. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Lorna sa kusina. Kung nasaan si Melissa, hawak-hawak pa rin ang kwintas. Oh, gising ka na pala. Bagay ba sa akin? Hindi sumagot si Melissa. Hindi ka ba kinakabahan, Lorna? Mahina niyang tanong. Sa nangyari kay Ramon? Nawala ang nangiti sa mukha ni Lorna. Tiningnan siya nito ng matalim. Bakit naman ako kakabahan? Aksidente ang nangyari. Case closed. Pero, paano kung may mag-imbestiga pa? Giit ni Melissa. Huwag ka ngang magtanong ng kung ano-ano. Matigas na sabi ni Lorna. Ang boses ay nagbago na, naging malamig at mapanganib. Mas mabuti nang hindi mo alam ang lahat. Basta tandaan mo, kasama kita rito. Pareho tayong nakinabang. Bago pa man makasagot si Melissa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Si Melissa Sandoval po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at propesyonal. Sa sino to? Si Attorney Dante Sandoval po ito. Nanigas si Melissa sa kanyang kinatatayuan, si Dante, ang abogado ni Maribel. Paano nakuha nito ang numero niya? Gusto ko lang sanang magtanong ng ilang bagay, kung okay lang sa'yo, patuloy ni Dante. Tungkol sa mga huling araw ni Ramon, baka meron kang napansin na kakaiba. Wala. Mabilis na sagot ni Melissa. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Wala akong alam. Busy ako. Ganun ba? Sige, tatawag na lang ulit ako. Paalam ni Dante. Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Melissa ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Lorna, nakatayo sa likuran niya. Narinig nito ang lahat. Sino yon? Tanong ni Lorna. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Wala. Wrong number lang. Pagsisinungaling ni Melissa. Pero hindi naniwala si Lorna. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso at idiniin siya sa pader. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Huwag na huwag mo akong susubukang lokohin, Melissa. Gigil na sabi ni Lorna. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Alam kong abogado ng ate mo yon. Anong sinabi niya sa'yo? Wala. Nangangamusta lang daw tungkol kay Ramon. At anong balak mong gawin? Magsasalita ka? Sisirain mo ang lahat ng ito? Naramdaman ni Melissa ang tunay na takot. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang kaibigan niyang si Lorna. Isa itong desperadong halimaw na gagawin ang lahat
para protektahan ang kanyang yaman. Subukan mong magsalita, Melissa. Bulong ni Lorna, ang bawat salita ay parang lason. At isasama kita sa pagbagsak ko. Binitiwan siya nito ng marahas. Naiwan si Melissa na nanginginig sa takot. At pagkalito, hawak ang masakit niyang braso. Hindi niya na kaya. Ang takot kay Lorna sa isang banda at ang pagkagat ng konsensya sa kabilang banda. Pakiramdam niya ay sasabog na siya. Sa sobrang pagkasindak, kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig na i-denial ang isang numero mula sa memorya. Ang numero ng nag-iisang taong sa tingin niya ay makakaintindi, kahit pa ito ang taong pinakasinaktan niya. Nang sagutin ang tawag, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Hello! Narinig ni Melissa ang boses ng kanyang ate, si Maribel. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw ng patawad o tulong. Ngunit walang salitang lumabas. Ang tanging nagawa niya ay umiyak nang tahimik sa kabilang linya. Isang iyak na puno ng pagsisisi at takot. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatay ang tawag bago pa man siya tuluyang masiraan ng bait. Natagpuan ni Dante at ng imbestigador na si Mang Ben, ang mekanikong si Rody, sa isang luma at maalikabok na talyer sa ilalim ng isang tulay. Ang amoy ng langis at kalawang ay nangingibabaw sa hangin. Si Rody, na nooy ita sa abala sa pag-aayos ng isang motor, ay halatang natigilan nang makita ang dalawang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Parehong seryoso ang mukha. Rody ba? Tanong ni Dante. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sa sino kayo? Kinakabahang sagot ni Rody. Pinunasan ang maduming kamay sa kanyang overalls. Inilabas ni Mang Ben ang isang litrato, ang kuhang ipinadala kay Dante, at ipinakita ito kay Rody. Ikaw ba ito? Namutla si Rody. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkakita ng sariling larawan. Hindi ako yan. Nagkakamali kayo. Talaga ba? Sabi ni Dante, dahan-dahang lumapit. Kasi ayon sa record ng kasino, bigla kang nagkaroon ng pambayad sa lahat ng utang mo. Isang araw lang matapos ang aksidente ni Ramon Sandoval. Malaking pera yon para sa isang mekaniko, hindi ba? Nagsimulang mamawis ang noo ni Rody. Umatras siya ng isang hakbang. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Rody, sabi ni Dante. Ang boses ay mas bumaba, mas seryoso. May dalawang paraan para matapos to. Ang una, mananahimik ka at kami ang magsasampa ng kaso laban sa'yo bilang kasabwat sa murder. Makukulong ka ng habang buhay. O ang pangalawa, makikipagtulungan ka sa amin. Isisiwalat mo kung sino ang nag-utos sa'yo at gagawin ko ang lahat para gumaan ang parusa mo. Pumili ka. Ang pagbabanta ay malinaw. Ang pagpipilian ay simple. Ilang sandaling natahimik si Rody, tila tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Sa huli, napayuko ito sa pagkatalo. Nanginginig, kinuha nito ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa. Ni-record ko siya. Nanginginig niyang sabi. Para may panigurado ako. Kinalikot niya ang cellphone at pinindot ang play. Isang audio file. Sa simula ay puro ingay lang. Pagkatapos, isang boses ng babae ang narinig nila. Malamig at walang emosyon. Boses ni Lorna. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente. Walang dapat makahalata. Isang pagkakamali lang sa preno. Pagkatapos nito, bayad na ang lahat ng utang mo at may sobra ka pa. Pagkatapos ay boses ni Rody. Pero ma'am, paano kung may mangyaring masama? At ang huling sagot ni Lorna na tumatak sa isip ni Dante. Mas mainam. Napapikit si Dante. Ito na. Ang huling pako sa kabaong ni Lorna. Pagbalik ni Dante sa kanyang opisina, dala ang kopya ng recording, isang maliit na package ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng kanyang lamesa. Simpleng brown na kahon, walang pangalan ng nagpadala. Nagtaka siya, ngunit maingat niya itong binuksan. Sa loob, isang manipis at lumang kwaderno.
Isang diary. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Ramon. Hindi niya alam kung paano yun nakarating doon, ngunit may kutob siyang galing ito sa isang taong kinakain na ng konsensya. Nang gabing iyon, naupo siyang kasama si Maribel sa sala. Inabot niya ang diary. Ano to? Tanong ni Maribel. Diary ni Ramon. Sagot ni Dante. May nagpadala sa opisina. Basahin mo. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Maribel. Binuklat niya ito sa pinakahuling pahina na may sulat. Ang petsa ay 2 araw bago ang aksidente. Nagsimula siyang basahin ng malakas. Ang boses ay nanginginig. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagsisinungaling. Akala ko, ang kayamanan at ang bagong pamilya ang magpapasaya sa akin. Pero gabi-gabi, hinahanap ko ang kapayapaan na tanging sa tabi lang ni Maribel ko naramdaman. Ang bawat halakhak ni Lorna ay parang ingay. Ang bawat paggising sa umaga ay isang pagkakamali. Nagdesisyon na ako. Pagkatapos ng retirement party, kakausapin ko siya. Aaminin ko ang lahat. Hihingi ako ng tawad. Kahit pa itaboy niya ako, kailangan niyang malaman na sa huli, siya pa rin. Siya lang ang minahal ko ng totoo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maribel, tumulo sa papel ng diary. Hindi ito luha ng lungkot dahil sa pagkawala ni Ramon. Ito ay luha para sa isang katotohanang huli. Nang dumating, tiningnan niya si Dante. Ang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon. Kinuha ni Dante ang kanyang kamay. Hawak na niya ang lahat. Ang recording, ang diary, ang testimonya ng mekaniko. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo na. Oras na para tapusin ang lahat ng ito, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hinanap ang numero ni Lorna at idinayal ito. Makalipas ang ilang ring, sumagot ito. Hello? Sabi ng boses ni Lorna, may halong pagkairita. Lorna, simula ni Dante, ang kanyang boses ay kalmado na parang isang nagyeyelong lawa. Si Dante Sandoval to. Huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa kaso. Mayroon lang akong isang bagay na pag-aari ni Ramon na sigurado akong gusto mong makita. Natahimik si Lorna sa kabilang linya tila nag-iisip. Ano yan? Mas maganda kung personal mong makikita. Sagot ni Dante. Magkita tayo. Sa bahay ninyo. Bukas ng hapon. Oras na para mag-usap tayo ng masinsinan. Ang pagpasok muli sa bahay na yon ay parang pagpasok sa isang libingan ng mga alaala. Bawat sulok, bawat muebles ay may kwentong ibinubulong kay Maribel, mga kwento ng tawanan, pagmamahalan, at ngayon, ng matinding pagtataksil. Naabutan nila si Lorna na nakaupo sa paboritong silya ni Maribel sa sala. Nakadekwatro ito, may hawak na kupitan ng mamahaling alak at ang muka ay puno ng pagwawagi. Para siyang reyna na nakaupo sa kanyang trono. So ano itong importanteng bagay na dala ninyo? Tanong ni Lorna. Ang boses ay tumatagaktak sa pangaalipusta. Itinaas nito ang kanyang kilay. Tinitingnan si Maribel mula ulo hanggang paa. Huwag ninyong sabihing nagbago na ang isip ninyo at gusto nyo nang makipag-areglo? Sorry, but it's too late. Hindi sumagot si Maribel. Hinayaan niyang si Dante ang magsalita. Kalmadong inilapag ni Dante ang kanyang briefcase sa center table. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hindi kami narito para makipag-areglo, Lorna. Ang unang inilabas ni Dante ay isang maliit na digital recorder. Pamilyar ka ba sa boses na ito? Pinindot niya ang play. Ang boses ni Lorna, malinaw at hindi maikakaila, ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente. Biglang nanigas si Lorna. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang kopita sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Sa saan ninyo nakuha yan? Gawa-gawa nyo lang yan. Talaga ba? Tanong ni Dante. Hindi natitinag.
Pagkatapos ay inilabas niya ang pangalawang bagay mula sa briefcase, ang diary ni Ramon. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lamesa. At ito, sabi ni Dante, ang huling isinulat ni Ramon tungkol sa kanyang pagsisisi at sa kanyang plano na iwan ka at bumalik kay Maribel. Sa puntong yon, tuluyan nang nagbago ang anyo ni Lorna. Ang kumpiyansa ay napalitan ng purong sindak. Napatayo siya at sa kanyang paggalaw, nabitawan niya ang kopita. Bumagsak ito sa sahig, nabasag, at ang pulang alak ay kumalat sa mamahaling puting carpet na parang dugo. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Ramon. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay mataas at nanginginig na. Minahal ka ba niya talaga? Tanong ni Maribel. Sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi matatag at puno ng kapangyarihan na ngayon niya lang nahanap. O minahal mo lang ang pera niya? Kasabay ng tanong na yon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama ang imbestigador na kausap ni Dante. Napaatras si Lorna. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Napasandal siya sa pader. Wala nang matakbuhan. Hindi ako ang may kasalanan. Nagsisigaw siya na parang nawawala sa sarili. Sa kanyang desperasyon, itinuro niya ang isang anino na tahimik na nakatayo malapit sa hagdanan. Isang anino na kanina pa pala nila hindi napapansin. Siya, si Melissa. Utos niya ang lahat. Siya ang may galit sa ate niya. Ginamit niya lang ako. Ang lahat ng mata ay napalingon sa anino. Dahan-dahan itong humakbang papalabas sa dilim. Si Melissa, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Tumingin siya kay Lorna, pagkatapos ay sa mga pulis, at sa huli, kay Maribel. Hindi ate, sabi ni Melissa. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Tapos na ang pagsisinungaling. Naglakad siya papalapit kay Maribel. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang kanyang dinadala. Huminto siya sa harap ng kanyang kapatid. Dahan-dahan, lumuhod siya. Niyakap niya ang mga binti ni Maribel. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako sa lahat. Lumapit ang mga pulis kay Lorna. Habang pinoposasan ito, patuloy pa rin itong nagsisigaw at nagwawala. Isinisisi ang lahat kay Melissa. Si Melissa naman ay nanatiling nakaluhod, umiiyak. Kinuha ng mga pulis si Lorna at kinaladkad palabas. Isinama na rin nila si Melissa na hindi na lumaban pa. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa malawak na sala. Naiwan si Maribel at si Dante, nakatayo sa gitna ng nabasag na salamin at ng mantsa ng alak. Tapos na, tumingin si Maribel kay Dante. Sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang tagumpay ng isang abogado, kundi ang ginhawa ng isang kaibigang hindi siya iniwan. Sa unang pagkakataon mula noong gabing bumuhos ang ulan, naramdaman ni Maribel na ang mabigat na pasan na dinadala niya sa kanyang balikat ay unti-unting nawawala. Dahan-dahang inilahad ni Dante ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ito ni Maribel at hinawakan ng mahigpit. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong nagpasabog sa tahimik na buhay ni Maribel ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong tsismis. Si Lorna ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa pagpaplano ng pagpatay kay Ramon. Si Melissa dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga pulis ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Napanalunan ni Maribel ang kaso sa korte. Ipinawalang bisa ang pekeng huling habilin at ibinalik sa kanya ang karamihan sa mga ari-arian na dapat ay sa kanya. Ang una niyang ginawa ay ipinagbili ang malaking bahay. Bawat sulok noon ay isang paalala ng kasinungalingan at kailangan niya ng isang bagong simula. Isang araw, nagpunta siya sa kulungan para dalawin si Melissa. Nagkita sila sa isang maliit na silid, isang makapal na salamin,
ang nasa pagitan nila. Matagal silang nagkatitigan. Si Melissa ay payat na payat. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay wala na. Ate, basag ni Melissa sa katahimikan. Hindi ko alam kung paano. Melissa, pinutol ni Maribel ang sasabihin ng kapatid. Ang kanyang boses ay kalmado. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Melissa. Hindi dahil sa'yo, pagpapatuloy ni Maribel, kundi para sa sarili ko. Pagod na akong magdala ng galit sa puso ko. Oras na para magpatuloy. Tumayo siya. Mag-iingat ka dito, Melissa. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang pagpapatawad na yon, ang huling tanikalang kailangan niyang kalagin para tuluyan ng makalaya. Ang sumunod na pinagtuunan niya ng pansin ay si Paulo. Sa tulong ni Dante, inayos niya ang mga legal na papeles para opisyal na ampunin niyang bata. Si Paulo, na walang ibang kamag-anak na gustong kumupkop, ay naging anak niya sa batas at sa puso. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas maaliwalas na apartment na may tanawin ng syudad. Magkasama nilang pininturahan ng mga pader, pumili ng mga bagong kasangkapan. Sa bawat halakhak ni Paulo, unti-unting napupuno ng tunay na saya ang tahanang kanilang binubuo. Isang araw, natupad ni Maribel ang isang matagal ng pangarap na ibinaon niya sa limot, ang magkaroon ng sariling coffee shop. Isang maliit na pwesto na may amoy ng bagong lutong tinapay at kapeng barako. Pinangalanan niya itong Bagong Umaga. Ito ang naging mundo niya. Dito, siya ang amo. Siya ang nagdedesisyon. Siya ang bumubuhay sa sarili niya. Palaging nandoon si Dante. Minsan, tutulong sa pagsaserve kapag maraming customer. Minsan, uupo lang sa isang sulok, nagtatrabaho sa kanyang laptop habang tahimik na pinagmamasdan si Maribel. Ang kanilang relasyon ay lumalim ng walang pilitan. Isang pagkakaibigang dahan-dahang namukadkad at naging pag-ibig. Isang hapon, pagkatapos magsara ng coffee shop, niyaya siya ni Dante na maglakad-lakad sa tabing dagat. Kasama nila si Paulo na masayang nagpapatakbo ng saranggola. Habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan, nagsalita si Dante. Maribel, simula niya, hinawakan ng kanyang kamay. Noong una kitang tinulungan, ginawa ko yon dahil sa tingin ko, iyon ang tama. Pero habang tumatagal, habang nakikita kong bumabangon ka at nagiging mas matatag, napagtanto kong hindi na lang ito tungkol sa pagtulong. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Maribel, hayaan mo akong bumuo ng bagong mundo para sa'yo, para sa atin. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa ngiti ni Maribel sa mga luhang namuo sa kanyang mga mata, mga luha ng saya sa pagkakataong ito, ibinigay niya ang kanyang sagot. Hinintay nilang makalapit si Paulo. Pagkatapos, ang tatlo sa kanila ay sabay-sabay na naglakad sa dalampasigan, papalayo sa papalubog na araw. Si Dante sa isang gilid, si Maribel sa kabila, at si Paulo sa gitna, masayang hawak ang kanilang mga kamay. Hindi sila perpekto. Bawat isa sa kanila ay may dalang sugat mula sa nakaraan. Ngunit magkakasama, sila ay buo. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili, ng paghilom, at ng walang katapusang pag-asa na dala ng isang bagong umaga.